Ang kwento ni Juan. Ang alamat ng gintong mangga. Sa isang liblib na baryo sa probinsya, may nakatira na isang binatilyong nagngangalang Pedro, 15 taong gulang, tahimik, malayo sa ingay ng mundo. Dahil sa maghapon na bibilad sa araw, sunog ang kanyang balat sa araw, payat, ngunit matatag ang katawan. Paralisado ang kanyang paa mula pa noong siya'y 6 na taon gulang. Pumanaw ang kanyang mga magulang dahil sa malubhang karamdaman. Lumaki siyang mag-isa sa isang lumang bahay na tagpi-tagpi na minana sa kanyang magulang. Para mabuhay, nagtatanim siya ng gulay at nagbebenta sa palengke. At tuwing gabi, bago matulog, bumubulong siya. Nanay, tatay, kung nandito lang kayo, sana hindi ako ganito kalungkot. Sa gilid ng isang libingan, nakatayo ang matandang puno ng mangga. Matandang-matanda na ito, halos hindi namumunga, pero mahalaga kay Pedro. Dito dati umuupo ang kanyang ama, naghahain ng lugaw, nagkukwento ng buhay at pag-asa. Sa tuwing uupo siya sa ilalim ng puno, parang naririnig niya muli ang boses ng ama. Anak, isang araw dito ka aasa. Tandaan mo, hindi lahat ng biyaya pera ang kapalit. Minsan nagmumula sa simpleng bagay. Tulad ng punong ito, nagbibigay kapag nagugutom. Lumipas ang taon, naiwan mag-isa si Pedro. Sa murang edad, siya ang nagbubungkal at nagtatanim. Isang hapon, pagkatapos ng buong araw na pagsasaka, humiga siya sa ilalim ng puno, pagod, walang lakas. Habang nakapikit, may napansin siyang kakaiba. Isang prutas, nag-iisa, nagniningning sa pinakamataas na sanga. Kumikislap, parang brilyante. Panginoon, totoo ba to? O panaginip lang? At bakit parang may nagbibigay sa akin? Kung pwede po, ibigay niyo na po. Dahan-dahan siyang tumayo, nanginginig ang kamay. Inabot niya ang kumikislap na prutas at sa wakas, nahawakan niya ito. Bigla niyang naramdaman ang yakap ng kanyang ina. Anak, hindi ka nag-iisa. Naluha si Pedro, hindi dahil sa takot, kundi sa saya. Kinabukasan, dinala niya ito sa palengke. May isang matandang babae ang huminto. Iho, ang ganda naman nito. Inalok niya ito ng mura, pero ang babae nagulat. Iho, hindi mo alam ang halaga niyan. At dito magsisimula ang pagbabago ng buhay ni Pedro dahil ang gintong mangga ay hindi basta prutas, ito ay himala. Kumalat ang balita tungkol sa kakaibang prutas na bitbit ni Pedro. May dumating na mamimili, nakasuot ng mamahaling relo, nakasombrero at nakaitim na sunglasses. Bibilin ko yan kahit magkano. Ano pong gagawin niyo dyan? Hindi mo kailangan malaman. Basta may pambayad ako. Napaisip si Pedro, maraming pwedeng mabili ang perang iyon. Pero naalala niya ang sinabi ng ama, hindi lahat ng biyaya, pera ang kapalit. Pasensya na po. Hindi ko po ito ipagbibili. Nagulat ang lahat, ang mamahaling alok, tinanggihan. Iho, pag-isipan mo. Babalik ako.
Umuwi si Pedro, bit ang gintong mangga. Pagdating sa bahay, inilagay niya ito sa lamesa. Habang nakatitig dito, may liwanag na lumabas mula sa loob nito. Unti-unti itong nagbukas, parang bulaklak na namumukadkad. Anak, gamitin mo ito sa mabuti. Kinabukasan, nagising siya na may kakaiba sa paligid. Sa paligid ng lumang puno, may sumibol na mga bagong punong mangga. At sa gitna ng mga ito, may isa pang kumikislap. Hindi lang isa, nadagdagan pa. Dumami ang prutas, abay parang ginto ang bawat isa. At unti-unti, nagbago ang buhay ni Pedro. Nakabili siya ng bagong wheelchair. Nakakain ng masasarap na ulam, hindi na tuyo at lugaw. At higit sa lahat, nakapag-aral muli. Pero bumalik ang negosyante. Iho, gusto kong bilhin ang buong lupa mo. Magkano sabihin mo? Malaki ang halaga, sapat para mabago ang tadhana. Pero may kaba sa dibdib ni Pedro. Anak, hindi lahat ng kumikinang ginto. Hindi ko ibebenta. Hindi po ito para sa akin lang. Nag-iba ang muka ng negosyante, hindi na nakangiti. Pagsisisihan mo to? Nag-alala ang mga tao, pero hindi si Pedro. Sa halip, pinamigay niya ang mga gintong mangga sa mahihirap. Pinagbili nila ang ginto at nagkaroon na sila ng pera. Mga batang may sakit, gumaling. May pambayad na sila sa ospital at gamot. Mga nagugutom, kumain. May pambili na din sila ng makakain. Mga nawalan ng pag-asa, nabigyan ng saya. At ang puno, lalong namunga. Mula sa pagkaawa, naging paggalang ang tingin ng mga tao kay Pedro. At tinawag nila itong ang puno ng pag-asa. Hindi ko man nakasama ang nanay at tatay. Iniwan nila sa akin ang mas mahalaga. Puso para sa iba. At sa baryong maliit, sumibol ang pinakamalaking kayamanan, hindi pera, hindi ginto, kundi kabutihan na walang kapalit. At ito ang alamat ng gintong mangga. Salamat sa panonood. Para sa iba pang kwentong alamat, i-like, i-share at mag-subscribe na.